Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, this must be one of the most unique stories na share natin dito, no? Meron tayong kababayan, nako, biktima ng hit and run. Okay, it's been a few years, no, since nangyari po yung aksidente. Ngayon, interesting ang kanyang kwento. Since then, he's been very fortunate. Hindi pa siya nakakabalik ng trabaho. 4 years now, no? Tama ba, Brian? Sige, mamaya. Yes po. 4 years na. Pero, again, he's been very fortunate because lahat covered ng insurance noong naka-hit and run sa kanya na obviously, no, natunto ng police. O sige, puntahan na natin. Yan ang ating bisita ngayon. Thank you so much, Brian Gonzalez. Wala pong anuman. Hi, Brian. Hi. Andiyan si Brian sa bandang Regina. Yes po. Kaibigan dyan sa Regina. Okay, Brian, ikaw lang ang kakilala kong na-hit and run. Sa totoo lang, so far, ano? Siyempre, mostly Sana wala nang iba. Napapanood ko lang yan sa balita. Mahirap naman. Oo. I have my own hit and run story. Mamaya ko na ikukwento yun. Pero hindi kami yung kotse namin na hit and run. No? Yun lang. Buti naman, kotse lang. Okay, so tell me, 4 years ago. Okay. Yes. Ano nangyari? Sige. June 3, 2021, on my way sa trabaho, kasi sa ospital ako dito, nagtatrabaho sa Regina General Hospital. On my way to work, kasi scarcity rin talaga yung parking area para sa mga tulad ko, empleyado. Siguro mga 2 blocks, 3 blocks away from the hospital, ako nagpa-park. So medyo mahaba-habang lakaran. Tatawid ako sa pedestrian, so I hit the button. I wait for the red light. So nung nagbi-blink na siya, that's the only time na nagtingin ako ng left and right. I make sure na both traffic stop on me. So safe. Tingin ko safe. Pero all of a sudden, merong car na nanggaling at the same direction from where I was. So he failed to stop and he failed to yield on me. So akala niya malalampasan niya ako, kaso malapit na ako sa gitna ng kalsada na nahagip niya ako. So my head bounced on the pavement. Tas medyo nag-block ako doon. Pero my instinct was hanapin ko yung nakaano sa akin, nakasapul sa akin. Parang all of a sudden talaga sa binilis nung pangyayari na yon, parang biglang nag-flashback lahat ng nangyari sa buhay ko parang Ganun, totoo pala yung sinasabi mga totoo. Parang ganun pala ako yung near death experience. Oo. Kasi nagblanko ka, tapos yung mga nangyari sa buhay mo parang ang bagal, pero mga seconds lang yung binilang. Tapos yun nga, yung instinct ko, tingnan ko sino nakasagasa sa akin. That way, nakita ko yung plaka niya. Tapos yung mga traffic na nag-stop for me, nakita rin nila. Tapos parang nagulat din sila sa nangyari. Bumaba yung nakasagasa. Tapos sabi niya sa akin, I bring you to hospital. I bring you to emergency. Sabi ko, no, don't touch me. Sabi ko gano'n. Kasi hindi ko alam ang nangyari sa limb ko, sa baba ko. Hindi ko alam kung meron ako spinal injury, neck injury. Kung bubuhatin niya ako na hindi ko alam kung siya ay certified, baka lalo ako madisgrasya. Yeah. By the way, guys, nurse po kasi by profession. Yes, itong si Brian. So I guess, conscious ka sa ganung bagay talaga. Oo. Kaya kahit gano'n sa pangyayari, parang huwag mo akong galawin unless yung parang, alam mo yon, expert yung gagalaw sa akin na mag-aalaga sa akin. Tapos, edi, inihintay ko siya na at least alam mo, tumawag man lamang ng help. Wala. Sibad siya. Balik sa sasakyan niya, sibad. Siguro na rin siya na parang nagpanik na rin na baka kuyugin siya. Pero uso ba yung kuyug dito? Hindi naman siguro. Oo. Umalis lang dito, kaya naging hit and run. Isipin mo kasi, kung tumigil, nag-effort pa ko noon. Actually, parang naging hit, pause, and then run. Oo. Teka muna, were you out for a few minutes? Kasi sabi mo, tumama yung ulo mo sa pavement. Yes.
And then, pero... Seconds lang. Kasi, Okay. ano siya eh, nung gising ako at tumingila ako kasi buong katawan ko flat sa daan eh. Tumingala akong gano'n, nakita ko yung kanyang plaka. Tapos, sabi ko dun sa bystander, kasi may nasasakyan sa gilid ko eh, nag-stop para sa akin eh. Sinabi ko, tinanong ko yung driver ng sasakyan kung nakuha din ba niya yung plate number. Sabi niya sa akin, don't worry, I captured it. Ganyan. Alright. Tapos yun na, Grabe. yung mga bystander ang tumawag ng 911 for me. Oo. Sila pa. You were Pero lying sa luckily, pedestrian mabilis lane. naman yung 911 dito, tsaka malapit din ako sa ospital. So kaya. Yes. Oo nga, nandun ka na halos, a few Yes. blocks away. The accident happened sa pedestrian lane talaga. Sa mismong lane. Oo. Yes, sa mismong lane. Oo, talaga nga naman. Ano ba yan? Walang safe eh. Grabe talaga. Talaga, no? Sometimes, no matter how careful you are, kapag mayroong irresponsableng iba, wala eh. You can never be 100% secure, sa totoo lang, no? Unfortunately. Okay, Totoo so yan. what happened? Anong mga injuries na natamo mo? Nung pagkadala sa akin sa emergency, yun na, doon na parang pinupunit yung paa ko. Doon ko na nararamdaman yung talagang, kasi state of shock pa ako noon eh, nung nasagasaan ako eh. So, pero alam ko may mali na. Kasi parang, parang mabigat ka ako tong left leg ko. Unang tanong ko nga doon sa bystander, do you see any bone? Kasi ganun pakiramdam mo. Protruding. Yun ang unang tanong ko sa bystander. Do you see any bone? Sabi sa, no. You're okay, ganyan. Pagdating sa ospital, ayan, picture na yan. Ayun na, nasa ward na ako niyan. Yun nga, in MRI ako, nakita nila na may bali nga sa aking, kung tawagin nila subtalar joint. Okay. Subtalar joint, yung aking pinaka-major injury. Ngayon, yung bali na yon is hindi pwedeng palitan ng prosthesis. Hindi yan tulad ng mga long bones natin, itong mga braso, yung mga shin, itong mga femur bone natin. Hindi yan katulad ng mga yun na po pwede mong malagyan ng prosthesis. Alright. Yung subtalar joint is something na hindi pa nadidiscover ng siyensya na pwedeng palitan. Okay. Sabi nga sa akin ng mga doktor, in particular, yung doktor ko, sabi niya sa akin, sana yung long bone mo na lang ang nabali. Sabi ko, bakit naman, Dok? Sana walang nabali, di ba? Oo. Yun ang gusto ko. Bakit naman, Dok, ako? Kasi yung tulad ng paa, may nabali dyan. Kasi ang paa natin parang parang octopus. Maraming puso yan. Okay. May isang ma-fracture dyan, talagang papahirapan ka. Kasi una sa lahat, paa natin ang sumasalo ng bigat ng ating katawan. So, ang mangyayari, gravity ang kalaban mo. Mahirap kalaban ng gravity. Kasi sa pang-araw-araw, lagi ka lumalakad, di ba? Oo. Kaya yun, dahil sa mga backlogs, because of pandemic, kaya medyo tumagal yung aking scheduled surgery. Kaya ganun. Nakadalawang surgery na, guys, si Brian, Yes. Two major foot Yes. surgeries. So, yun nga, na-damage yung aking subtalar joint. Kaya yun ang dapat. Kumbaga, ang paa ko is, ang paa natin, di ba, ganyan? Tapos, pag sa harap, nagaganyan mo, di ba? Ang paa ko, ganyan na lang. Steady na yan, ganyan. Hindi ko na magaganyan yan. Okay. Ganyan na lang ang galaw ng left foot ko, ganyan na lang. And of course, I can imagine it affects your mobility, paglalakad mo. Oh, yeah. Oo, under permanent impairment. Okay. Oo nga, actually yun yung tanong ko, is this something that you can recover from kahit matagal, nag-regenerate, or ano ba yung ganong term, Can it fully heal? Na to, lifetime na to. Lifetime na. Kung i-cremate man ako, matitira tong bakal na nilagay sa akin. Mga titanium na. Talaga naisip mo pa yun. Oh no. Advance mag-isip no? Oo. So naka 2 major surgeries ka na. And so nakakatulong ba yung surgery? Hindi ka na makabalik sa work, no? Actually, pinapili ako ng doktor ko. Unang surgery ko, pinapili ako. Gusto mo ba ng permanent
solution para diyan, o gusto mo yung hindi tayo magsu-surgery pero every 3 months or every 2 months babalik ka sa'kin, i-injectionan kita. Okay. Sabi ko, "Dok, ano inject mo sa'kin?" "I-injectionan kita ng ano, para hindi ka magka-arthritis diyan sa paa mo. Kasi arthritis mo na yan habang buhay na yan." Oo, ano ba "Eh, yan? Dok, sige, do'n tayo sa surgery part. Magpa-surgery ako sa'yo ngayon, ibig ba sabihin wala na akong arthritis?" "Hindi, magkaka-arthritis ka pa din." So, gano'n din. Sabi ko, "Okey, magkaka-arthritis din pala ako, pero ang sabi niya sa'kin, ano yan, mawo-workout mo yan hanggang sa masanay ang katawan mo." Okay. Iyon nga nangyari sa'kin dahil after ng surgery, after a few weeks after surgery, nagsimula ako mag-rehab. Natutunan ko or nag-adjust yung katawan ko na, alam mo yun, parang hindi na mag-rely sa gamot hanggang sa ayun lang, parang konting massage lang. Kasi madalas ako mag-cramp, eh. Yung aking, Oo. yung likod ng leg ko madalas mag-cramp because nagko-compensate all the ligaments, all the muscles because of that, lost movement, because of my lost movement na ganito. Oo. Nagko-compensate siya kaya siya nagka-cramp. Okay. Why did you need the second surgery? Yeah, buti na tanong mo. Kasi Oo. actually hinihintay ko lang yung tanong mo na yan. Oh. Because of that second surgery, the reason behind the second surgery is because of the flare-up. Nag-flare up yung aking unang surgery. Tapos, na-discover nila na yung likod ng ano natin, likod ng heel bone natin. Okay. Imagine this is my Achilles tendon, this is my heel. Itong part na 'to may tinatawag silang Haglund's deformity. Naku, sige, ano yun? Oo. Ano yun, parang naging abnormal yung growth. Oh, no. So, ang nangyari sa akin, yung sa second surgery ko, ang ginawa ng doktor ko, detached my Achilles tendon on purpose, remove the overgrown Haglund's deformity, and then reattach or anchored my Achilles tendon back. Oh my gosh, wow. So nagkaroon ako ng Achilles tendon surgery bigla. Parang Oo. Ay, buti na lang pala nandito tayo sa Canada, no? I can imagine the cost of that surgery. correct. Oo. Okay. So, okay, ikwento mo naman Brian, how basically siyempre nga naman hindi ka pa maka-work agad-agad. Naka 2 surgeries ka. Guys, 4 years na po siya bale, no, since nung na-aksidente. And okay, buti na lang din may insurance, no, yung nahuli nyo. Oo nga, buti may insurance ko. Otherwise, insurance ko gagana, magbabayad akong premium. Oo. Yes. Hindi, una Buti pala, na lang talaga may insurance siya. natuntun. Oo, buti pala una, Brian, natuntun siya. Dahil, di ba, umalis siya eh. Yes. Okay. So, I assume it was because of the plate number. So, at kahit paano napanagot siya. Yes. Ano yung sinarge sa kanya pala? Kasi hit and run binigyan lang yan. siya ng ticket. Walang na-charge sa kanya. Natiketan lang siya. Grabe, no? Nakakaloka. Failure to stop on a pedestrian, tsaka failure to report to the police. That's it. That's it. The following day, nagdadrive na siya, sabi sa akin ng police. Oh my! Akala mo ba kukunin yung lisensya niya? Hindi. Oh, or I don't know, something harsher man lang. Hindi ko alam, no? Suspension. Kasi I would assume hit and run is a serious offense talaga. Masabi ko na hindi ba wala bang pangil yung batas? Ayun Kasi sa atin, sa Pilipinas, di ba, hindi naman sa sa atin, kunyari, makilala mo to. Hindi nga dinisclose sa akin yung pangalan. Talaga? Hindi dinisclose sa akin. Wala, sabi lang sa akin ganito, tapos nakita ko sa news na parang Na-news ka pa? na-news ako na Oy, parang sa wow. CKRM yata. Parang dito, see. parang local radio news or local news dito. Oo. Na ganun nga. Tapos ang nakalagay sa news, refuse to be helped ang nakalagay. Yun ang inaano ko. Yun ang parang hindi ko na ginawang big deal, pero hindi ako nagre-refuse na ikaw patulungan. daw ang nag-refuse. Ako pa daw nag-refuse. Ang gusto ko lang sabihin, kaso di naman nila ako binigyan ng chance magpaliwanag. Oo. Ang gusto ko sabihin doon, hindi ako nag-refuse ng tulong. Nag-refuse akong pabuhat. Oo. Kasi hindi ko alam ang nangyari sa akin sa lib ko eh.
Di ko alam kung may injury. Ngayon, kung bubuhatin ako ng isang tao, mas lalo na nakasagasa sa akin na basta-basta, baka lalong ma-injury. Let's say may baling buto, Yeah, oo. magkaroon ng tinatawag na fat embolism, pumunta sa lungs ko, edi na ako ngayon. Oo nga. Ay, nako. But anyway, at least, no, medyo okay ka naman kahit Okay papaano. na. Ngayon, job Oo. hunting. Job hunting Job na. hunting. When did Kaso you nga start? lang, ang sabi sa akin ng insurance, based on my assessment na ginawa nila, I believe last January, sabi nila is never ka na po pwedeng mag bedside nursing. Ay, Hindi na po pwedeng matagal tumayo, hindi ka pero na po pwedeng tumakbo. how about a different, sorry, I'm not familiar with the types of tasks na pwedeng i-assign sa isang nurse. Meron Yeah. pang ibang nursing task na pwede ka? Ang sabi sa akin, pwede ako yung mga parang 811, yung parang mga healthline, ganyan. Alright. Yung paupo-upo tapos pasagot-sagot ang telepono, mga ganoon. Tapos, ang sabi rin sa akin, pwede kang maging adjuster or disability claims manager. Okay. Kasi iyon, mga trabaho na less effort sa paa mo, sabi sa akin. Oo. Okay, when were you given the go signal by your doctors to, okay, sige, maghanap ka na ng trabaho? At ilang years into your recovery, kumbaga? Ay July 12 to be exact of last year, na ako, parang graduate na ako sa rehab. Kumbaga Okay. parang you are on your own na, ngayon kung magkaproblema balik ka sa amin. Parang gano'n na. Parang Okay. mula noon nagsimula na ako maghanap ng trabaho. Kahit wala Oo. pang natatapos na assessment para sa akin. Kaso ewan ko kasi dito sa Regina parang ang dami namang posting, pero yun nga, may scarcity din. I Oo. maintained my seniority kahit na nawala na ako sa trabaho. 2023 nung kinuha sa akin ng union ko yung aking work. Kasi I'm under QP. Alright. Oo Ayun, nga, pag ganyan, how do they treat such cases? Anong nangyari sa employment mo dun? Bali nandun sa aming collective agreement na if you are off work for 2 years, you have no other choice but to give up your position. Oh. My previous position was permanent full-time. Ngayon, kinuha nila yon sa akin, and then they paid me my accrued vacation hours, saka sick time or sick hours. And then that's it. And then that's it. Ang nakakalungkot lang yung mga ganong hours pala, may tax din. Ay, ganon ba? So, hindi siya tax free. Ganon? Oh no! Alam mo, ay guys, baka may curious dyan, si Brian, citizen na siya, no? You've been here in Canada for a while. You were a citizen at the time of the accident, no? Again, working as a full-time nurse. So, ano na ngayon? Ay, by the way, okay naman yung insurance, no? Covered naman yung needs mo at You mean yung pasweldo sa akin? Oo. Nung nagsimula akong ma-injury, parang na-retropay pa nga ako kasi parang alanganin siya sa cut-off. So binayaran yun ng insurance, even my stay at the hospital binayaran nila as my sweldo. Tapos bukod doon, meron pa akong tinatawag na living assistance benefit. So dito sa Canada, pag sinabing benefit, hindi ka matatax. Okay. Kunyari na, binigyan ako ng living assistance benefit na let's say, sabihin na lang natin na $650 per 2 weeks. So parang nasa 1.3 per month. Parang yung pera na yon is para pang-upa ko ng caregiver ko, or parang kunyari hirap ako maglakad, parang companion, parang ganyan. Nasa sa akin na kung paano ko siya gagamitin. Pero dahil may asawa naman ako, tapos yun nga, may kasama naman ako sa bahay, may katawang ako. Oo. Kaya medyo may savings din. Ngayon, yung aking tinatawag na income replacement benefit, hindi rin natatax yun. May catch. Oh. Kasi dito,
pag ganoon na nagsimula kang bayaran ng income replacement benefit, 90% ng gross mo ang computation nila. Oh, hindi full. Okay. Pero dahil benefit siya, wala kang tax. Alright. Okay. Ngayon, lumalabas na mas malaki ang sinusweldo ko ngayon kaysa kung nagtatrabaho ako ngayon. Oo nga, oo nga. Okay. Kasi hindi nila tina-tax, no? Ilan, Kahit pero para 90%. sa akin naman, for my for my sanity lang, parang parang gusto ko pa rin bumalik ng trabaho kaysa yung Oo ganito. naman, So, oo naman. bahay ka lang din. Pero alam mo yun, parang Oo. ano lang din, pakonsuelo lang din. Oo. At least, no, you have that also. Now, sabi Oh. mo, 2023 July, medyo pwede ka na, no? Nag-job hunting ka na. Ibig Mm, sabihin, siguro kino-consider na fairly healthy na. You're ready to go back out yeah, there. yeah. Pero tuloy pa rin yung insurance, yung mga nakukuha mong benepisyo, even if Tumigil na yung aking living assistance benefit nung I believe mga October. Kumbaga tapos na yung aking rehab, meron pa rin dumadating na living ano yun habang lumalapit ka, habang papalakas ka, lumiliit yung living assistance benefit mo. I see. So for let's say from 650 bi-weekly, naging 400, naging 300, 250, 100, 25. Ayan, I see. hanggang natapos na. Okay. At Tuloy-tuloy. ngayon, so it's been more than a year. More than a year. Ano na lang nakukuha mo from what source? Income replacement benefit na lang. Income replacement. Ngayon, yung income replacement benefit ko is naka-sync sa kung ano ang gross na kinikita ng katulad ko na nagwo-work ngayon. Kumbaga Okay. parang sa market, may tinatawag silang adjustment market adjustment. Ngayon, kung ang market is tumaas ang sweldo mo sa ospital, kasi kung doon ka nagwo-work, dahil na injury ka at di ka pa nagwo-work, tawag dito, ima-match nila yon sa gross na Alright. kinikita mo. 100% naman this time. 90 pa din. 90 pa 90 pa din. din. Oo. Okay. But yeah, okay. In a way, no, okay na din. Okay na din, kind of. Oo nga, But, kaysa sa wala, di ba? Pwede na rin. Oo, buti na lang may gano'n. Oo. Alam mo kaya kailangan talaga kapag kukuha ng insurance, yung may ganyang income replacement feature, 'di ba? Yes, In case totoo you get yan. Malaking tulong nga. May nakasabay ako dati sa eroplano on my way back to Regina kasi umuwi ako ng Pilipinas 2022. Taga Edmonton siya, Pilipina. Sabi niya sa akin, you know what? Kung nangyari yan sa Edmonton, we're talking about millions. Oh. Yes. Bakit anong iba sa Edmonton daw? Doon parang sabi niya sa akin, ibang-iba, medyo matagal na rin hindi ko lang maalala. Medyo ibang-iba daw yung kalakaran ng insurance doon. Oh. Doon parang magka-cash out ka ng pera. Sabi lang yung sabi lang niya sa akin, I don't know kung hindi ko pa naman napatunayan. Sabi nga niya sa akin kung may oras ka pa, why don't you try to sue yung nakasagata sa akin. Sabi ko wala kasi atin na charge kaya hindi ko ma-sue. Kaya tapos naka-default pa. During that time, malapit kasi dito you are given 2 years para to file a case. To file a case, yes. Oo. Ay, nako. But anyway, so how is it? How are you now? Job hunting? Nakwento sa akin kanina ni Brian, tinutulungan din siya nung insurance na maghanap ng trabaho. No? At least may ganung service, in fairness. Okay. Paano sila tumutulong in that regard? Magkakaroon kami ng, let's say, magkakaroon kami ng parang ganitong meeting, ganitong setup. Tatawagan niya ako, let's say in particular, sabihin natin every Tuesday tatawag siya sa akin, yung aking vocational secretary. Sabihin niya sa akin, meron ako nakitang trabaho dito sa send ko sa iyo yung link. Send mo na lang yung application mo. Pero ako yung taga-send na application, pero sila yung taga-gawa ng application. Resume, cover letter, mga reference, sila. Talaga? Tapos ako na lang yung taga-send. Send lang ako ng send. Diyos. Yun, malaking tulong sa akin. Pero yun nga, medyo wala pang swerte doon sa part na yun. Kaya, hintay-hintay pa. Oo. I'm curious, Brian, yung income replacement, is there a limit to how long you can keep on getting that? As long as I'm unemployed. Talaga? Oh, wow! Yes. Wala akong magawa. Oo. Kasi nakikita naman nila, tinitingnan din ng vocational secretary mo at saka ng adjuster mo kung ikaw ay
masigasig na maghanap ng Oo. trabaho. Tulad ko, Oo. masigasig ako tapos lagi ako naka-update. Nakikita nila na, ay, talagang ano 'to, talagang atat na rin maghanap ng trabaho. Oo. How So, do you nakikita nila na, ay, hindi tayo hindi tayo nagpapalaki ng patabaing baboy dito. Oo, oo. Paano Oo. nila mino-monitor yun ano, Brian? Na parang ano, do Alin they ay, yun ang hindi ko lang alam. Pero ang sinasabi ko sa kanila, nag-apply ako sa ganito, oo. tapos, um, sasabihin ko, I have done my interview sa ganito, tapos sasabihin nila, "Ano kaya kung ganitong approach ang gawin mo? Ano kaya kung ganitong sagot ang sagutin mo?" Hindi Oh, ko may lang din gano'n. alam, kasi baka meron din sila kakilala doon na, "O Oo, sige, bibigay ko sa'yo 'to, try mo interviewhin," mga gano'n. I Hindi ko see. alam kung paano nila na ano yun, Yeah, nalalaman. I see. Ay naku, well, It's good luck 'no? interesting to know, pero hindi Oo ko nga, eh. Kasi alam mo naman, malikot ang isip ko din minsan ano, baka may iba, alam mo naman. correct, oo. Ah, gaming the system. Again, I'm not saying na si Brian 'no, alam natin talaga yung nangyari sa kanya. Baka Yeah, wag pero wag curious ako dun para ano, po how sa nila mga manonood niyo, wag po kayong magpapasagasa, Hindi po oo, ako hindi siya nagpasagasa, maganda. nasagasaan ako. Magkaibang bagay yun. Oo, oo. I see. Pero sana makahanap ka ng, job soon. But Oo are you nga. hoping to get is there a chance that you'll be able to go back to, a hospital setting for work? Palagay mo? Ang sabi sa akin ng aking insurance ganito, kung ikaw ay, makakuha ng trabaho sa ospital, let's say hindi naman nila alam, or kahit ako, hindi ko naman alam kung gaano yung kayang itagal ng paa ko sa pagtayo, Oo. gaano katagal ako hindi makakaramdam ng sakit sa paa ko habang nagwo-work. Yeah. Just in case na maka-land ka ng job sa ospital, ayos lang, ayos Yeah. lang. Ngayon, kung ikaw ay, sa ospital habang nagtatrabaho ka at ma-injury mo yung paa mo, ulit or injure mo yung paa mo na may, na naopera, balik ka Mhm. sa'min. Oo. Cargo namin 'yan. Oo. But I'm not Ngay saying ano pala Brian na mag-nurse ka ulit, I mean, I don't want you to further worsen your foot situation. Kako baka merong task na puwede kang i-accommodate sa nursing station Meron nga, talaga. May mga ang sabi gano'n, 'di sa'kin ng ba? insurance, alam mo pupuwede ka sa registration. Oo, mga gano'n. Sabi ko, I have no problem doing that Yeah. kind of job. Ang sabi tapos hinarang naman ng isa pang, hinarang naman ng adjuster ng vocational secretary ko yung sinabi sa'kin ng adjuster ko. Sabi niya, "Gusto mo maging registrar, overqualified ka dun." Okey, so ano ba Sabihin mo talaga? basta same Gusto niyo sweldo ng magkaroon ako ng nurse, trabaho puwede o ba 'yun? ano? Mas ma mas makakabuti daw sa'kin kung remote or hybrid. Oh, I Parang, see. yung hybrid na 2 days sa office, 3 days sa work from home, yun Oo, pupuwede daw sa akin yung gano'n. oo. And by the way, sa viewers natin, hanggang ngayon, you still recurring yung pain 'no? Basically sa may left Ngayon ankle mo seldom kasi na, oo, is it? ah, ano na, parang nag-heal na yung sugat ko. Kung puwede ko papakita yung sugat ko. Teka muna, iba-blur ko ba 'yan? Ano ba Ay, itsura? hindi, kahit 'wag na Ay, sa bakit paa ko. wala? Baka hindi Ano na, puwede, parang, oh. medyo gross kaya 'wag Bakit na lang. ano ba, can you give us ano ba, mahaba ba yung stitch, Ay, ganyan, ano ba? mga Ganyan. ganito kahaba, siguro mga ano ba 'to, 3 inches ba 'tong ginawi? Oo. Ano yung gusto Yung, mo pakita, bakit ano ba itsura? parang siyang ano, alupihan dagat. Talaga. Kasi yung sa Ah, ano, sa Achilles ko tsaka yung sa ano. Pero okey na, oo, yun nga lang talagang medyo iika-ika rin ako para hindi na yung gano'ng katulad na dati ng lakad ko. oo. Just recently pumunta ako sa aking, foot doctor, podiatrist. Mhm. Sabi niya sa'kin, "If ever you need a shoe, we need to, scan you again para magawan niya ako ng orthotics Oo. or parang Lagi ka ng special kailangan sole." may gano'n sa mga sapatos mo? Ah, Kailangan may gano'n 'pag nagsimula kang magkaroon ulit ng problema sa paa. Pero ang Ay, ginawa niya sa akin nung nakaraan, tinanggal niya yung aking orthotics. Try mong mag-ano, normal sole. oo, oo. So far, yun nga, nakakaramdam ako ng cramping sa leg ko. So pakiramdam ko kailangan kong bumalik sa special orthotics. Oo, oo.
Ay naku, well, sana Brian 'no, mag-continue yang iyong, pag-heal Oo at, nga, eh. alam ko may appointment ka soon yata for your cramps, eh, nabanggit mo sa'kin ano? Oo, meron ako. Hinihintay ko lang yung tawag nila. Oo. O sige, yun lang naman Brian ano, maraming salamat for sharing your story. This is a good reminder 'no, katulad ng sinabi namin kanina na kapag kumuha ng insurance, if you can, get that one that will cover you, yung income replacement kung, Yes. tawagin 'no, sakaling Totoo yun, totoo yun. sana wala pero who knows 'no? Tsaka Ay siyempre naku, hindi ko naman wini-wish na mangyari din sa kanya, yung sa oo, nakasagasa sa'kin yung nangyari sa'kin. Kasi di ko alam oo. baka may pamilya din yun. Tsaka hindi mo alam 'di ba, ni-name nga, hindi mo rin Disgrasya kilala. talaga, disgrasya Oo. talaga. Ay Kaya naku, okey. pinatawad ko na siya. Oh, Kung good, kung ay naku. magpapa-blood pressure nga siya, eh, ibo-blood pressure ko siya libre, eh, sa leeg nga Aba, lang. oh, 'di ba? Joke lang, joke lang, Tignan joke. natin kung aabot sa kanya 'tong episode na 'to 'no, malaman niya kung ano ang Sana may pinagdaanan mo subtitle na dahil ano. dun sa ginawa niya. Kasi hindi natin kalahi, eh, hindi rin puti. O hindi ko na 'wag na natin pag-usapan kung ano, ano na lang Yes. off cam. Okey, o sige dito na po muna natin tatapusin ang ating episode. Again, Brian, thank you so much Salamat for for sharing having your me. Salamat, thank story. you. I will end this episode here. Bye guys, see you on the next one. Bye-bye.